Mga kaibigan, kung mahilig kayo sa mahika, laban na epic at anime kung saan ang bida ay mula sa wala hanggang maging bayani. Nasa tamang lugar kayo. Ngayon gagawin natin ang isang tunay na pagsisid sa unang season ng Full-Time Magister. Ibibigay ko ang lahat ng dede tungkol sa mga episode, ipapaliwanag ang mga kapangyarihan, ang mga laban, at ang digmaang mahiwaga sa kahangahangang universo na ito. Mag-like, mag-subscribe sa Anime Saga PH, at i-activate ang kampana dahil seryoso magiging grabe ang video na ito. Ngayon, simulan na natin ang kuwento. Nagsimula ang kuwento sa pagpapakilala ng ating pangunahing tauhan, si Mofan, isang third year na estudyante sa kolehiyo. Sobrang kabado ang binata sa entrance exam na parating. At hindi dahil hindi siya nag-aral, kundi dahil ang exam ay tungkol sa mahika na hindi pangkaraniwan. Sa akademiyang ito, ang layunin ng lahat ay makapasok sa paaralan ng mahika na kanilang pinapangarap, pero siyempre, kailangan munang pumasa sa matinding pagsusulit. Sabi ni Mofun, wala siyang oras para mag-aral gaya ng dapat noong 3 buwan pa lang. Nauwi siyang nagpunta sa bundok at nakatagpo ng isang mahiwagang matandang lalaki na nagbigay sa kanya ng kakaibang salamin. Simula noon lagi na siyang tinutukso ng klase, sinasabing siya ang may pinakamaliit na tsansa na makapasa sa exam. Mali ba ang tingin nila kay Mofun? Mukhang magbabago ang sitwasyon. Ngayon papasok si Mumbai sa eksena, ang kumpletong kabaligtaran ni Mofun. Si Mumbai ang pinakasikat na lalaki sa klase at alam ng lahat na galing siya sa pamilyang kilala bilang mga bihasa sa ice magic. Lahat ng bagay nasa kanya na. Pagkatapos ng klase, nandoon agad ang kanyang ama, laging mapagpakumbaba, naghihintay sa anak. Pero huwag kayong malinlang. Masama ang loob ng ama dahil sa kinabukasan ni Mumbai, mababa pa rin ang antas ng kanyang mahika at kung wala nito, hindi siya makapasok sa paaral ng mahika. Sinubukan ng ama na pasayahin siya, sinabing may nahanap siyang trabaho bilang delivery boy kung sakaling hindi gumana ang bagay tungkol sa mahika. Pero ayaw ni Mumbai marinig ang ideyang iyon. Nagmakaawa siya para sa dagdag na oras, nangangakong mas magsusumikap para makapasok sa paaralan. Kaya ba niyang baguhin ang sitwasyon o matatapos sa Plan B? Si Mofun na lubhang desperado ay nagmakaawa rin sa kanyang ama, nanunumpang mas magsisikap siyang mag-aral para makapasa sa exam ng paaralan ng mahika. Sinabi ng kanyang ama na manatili siyang kalmado, nangakong gagawin ang lahat para masigurong makakapasok ang kanyang anak. Kalaunan naglalakad si Mofun kasama ang isang kaibigan at naglaro ang tadhana, nakita niya ang kanyang ama na nakikipag-usap sa pinuno ng Mu family, ang pinakamapangyarihang tao sa bayan at amo ng isang sobrang mayamang pamilya. Pero ang totoo, masama ang reputasyon ng Mu family, lalo na pagdating sa pamilya ni Mufan. Sa isang flashback, nalaman natin na komplikado ang nakaraan ng dalawang pamilyang ito. At hulaan ninyo, nung bata pa si Mufan, marami siyang oras na ginugol kasama ang anak na babae ng Mu family. Pero isang araw nagsawa ang babae sa problema ng pamilya at humingi ng tulong kay Mufan para makatakas. Sasabihin ba niya ito sa iba o itatago ang sikreto? Nahuli si Mofun at ang kanyang kaibigan ng pinuno ng Mu family at hulaan ninyo kung sino ang nagbayad ng kapalit, ang kanyang ama. Bumalik sa kasalukuyan, gumawa ng magandang alok ang pinuno, ipinangakong sisiguraduhin ang kinabukasan ni Mofun at gagawin ang lahat para makapasok siya sa paaralan ng mahika. Pero may kapalit. Gusto ng pinuno ang bahay ng pamilya at ang sweldo ng kanyang ama bilang kabayaran. Walang ibang pagpipilian ang ama, kundi tanggapin ang kasunduan, handang isakripisyo ang lahat para bigyan ng tsansa ang kanyang anak. Nang sabihin niya ang balita, tuwang-tuwa si Mofun na makakapasok na siya sa paaralan ng mahika. Pero ito ang twist, hindi sinabi ng ama kung ano ang kanilang isinakripisyo. Hindi pa rin alam ni Mofun ang sakripisyong ginawa para sa kanya. Ano na ang mangyayari kapag nalaman niya? Isipin ng silid-aralan, pinag-uusapan ng mga estudyante ang tungkol sa mga elementong kapangyarihan na makukuha nila sa pamamagitan ng proseso ng awakening. Sinasabi nilang ang liwanag at apoy ang pinakabihirang makuha. Binigyan ng guro ang mga estudyante ng espesyal na t-shirt at sa oras na maawaken ang kanilang kapangyarihan, magliliwanag ito ayon sa elementong nakuha nila. Alam mo na ang asul ay yelo, madilim na pula ay apoy at ginto ay liwanag. At siyempre, hindi pinalampas ng ibang estudyante ang pagkakataon na asarin si Mofan, sinasabing siya lang ang walang maawaken. Dumating na ang kanyang pagkakataon, lahat ay umaasang babagsak siya, pero papayag ba si Mofan?
Ang Magic Stone ang magpapakita ng katotohanan at maaring magbigay ng malaking sorpresa. Natapos na ng ibang estudyante ang kanilang pagsubok at dumating na ang mahalagang sandali. Tinawag ang pangalan ni Mofun, lahat ng tao ay nagtatawanan na, sinasabing makukuha niya ang pinakamahinang kapangyarihan. Tumayo si Mofun, medyo nailang at inilagay ang kamay sa bato. Ano ang nangyari? Wala, sa simula lang. Pero heto ang plot twist. Habang abala ang klase sa isa pang estudyanteng nakakuha ng kapangyarihan ng firelight, biglang nagningning ang bato. At hindi lang ito kumislap ng pula, kundi pati ng ginto. Ibig sabihin, hindi lang nakakuha si Mofan ng firepower, kundi pati ang bihirang kakayahan ng firelight. Ngayon siya na ang lihim na pinakamalakas na estudyante sa school. Ang tanong ay kailan niya ipapakita ang nakatagong kapangyarihan na ito. Pinuri ng guro si Mofan at bumuka ang bibig ng lahat sa gulat. Lahat ay sigurado na makukuha niya ang isa sa pinakamasamang elemento pero wala talagang nakaasahan nito. Sa loob ay tuwang-tuwa si Mofan dahil alam niyang may kakayahan siyang magliyab ng apoy. Pero iniisip ng iba na firepower lang ang meron siya. Lumipas ang 2 buwan at ipinaliwanag ng guro ang tungkol sa Magic Stars. Kapag lumabas ito, kailangan mong matutunang kontrolin para ma-unlock ang buong kapangyarihan. Si Mubay siyempre ay mayroon ng 5 bituin at siya ang pinakamalakas sa klase. Si Mofan ay may 1 bituin lang at patuloy ang panunukso. Pero ang totoo ay mas malakas si Mofan. Kaysa sa iniisip nila, ipapakita ba niya ang tunay niyang kakayahan? Ang tunay na dahilan kung bakit may 1 bituin lang siya ay dahil ito ay kumakatawan sa fire element, hindi sa light power na mayroon ng 6 na bituin at kulang na lang isa para makumpleto ang cycle. Nakatuon si Mofan. Kalaunan nakita niya ang kapatid sa parke at napansin na may ilang estudyante na kinuha ang kanyang mattress na kailangan niya para makalakad. Sinubukan ni Mofan na ayusin ito ng mapayapa. Hiningi ang mattress pabalik, pero pinagtawanan lang siya at sinabing dapat maging kagaya siya ng kapatid. Matindi ang kahihiyan, pero naramdaman ni Mofan ang kapangyarihan. Kinonsentra niya ang lahat ng lakas at bigla niyang na-unlock ang ika-7 bituin. Gumamit siya ng light skill at nagsitakbuhan ang mga estudyante na humihingi ng awa. Igagalang na ba nila ngayon si Mofan? Dinalaw ni Mubay ang pinuno ng Mu family at pinag-usapan ang kanyang progreso. Sa 5 bituin ay labis ang ipinagmamalaki ng boss. Pero agad na napunta ang usapan kay Mofan. Sabi ni Mubay na may 1 bituin lang si Mofan at siya ang pinakamasamang wizard sa school. Kaya nagplano ang pinuno. Kailangan nilang siguraduhin na bumagsak si Mofan sa susunod na exam. Tinanong ni Mubay kung paano nila gagawin. Ang solusyon ay gumamit ng Magic Stone na makakadrain ng energy ni Mofan para makakuha siya ng mababang grado. Pero hindi nila inaasahan na si Mofan ay puspusan ng training sa kanyang firepower. Nakatuon at determinado siyang patunayan ang kanyang halaga. Dumating ang araw ng exam at nakuha ni Mubay ang degree S, ang pinakamataas. Sunod na si Mofan, inutusan ng boss ang examiner na ilagay ang Magic Stone para sirain ang resulta ni Mofan. Nakuha niya ay bilang, pero naramdaman ni Mofan na may mali, kaya muling sinubukan. At sa pagkakataong ito, nabasag niya ang Magic Stone at naipakita ang tunay niyang kapangyarihan. Nakuha rin niya ang degree S na ikinagulat ng lahat. Humanga ang pinuno ng Mu family at inalok siya ng respect ring. Pero hindi nakalimot si Mofan sa nakaraan, tumanggi siya at ibinalik ito. Sinabi niya na palaging hinihiya ng Mu family ang ibagaya ng ginawa nila sa kanyang ama. Magagawa ba ni Mofan na igiit ang kanyang sarili at baguhin ang kasaysayan ng pamilya? Panahon lang ang makapagsasabi. Ang Mu family ay agad nagreklamo sa guro at humiling ng tawad sa paraang nakahiya silang tinrato. Pero hindi pumayag ang guro. Walang mapaalis hanggat walang lumalabas na kontrol. At hulaan ninyo, si Mubay sa lahat ng gulo ay naghamon kay Mofan ng laban. Kaya ang pinuno ng Mu family na nagmamagaling ay nagpasyang siya na ang lalaban para sa kanyang anak na si Yuan. At syempre si Mofan na hindi umiiwas sa hamon ay pumayag agad, pero may kondisyon, magaganap ang laban pagkalipas ng 2 taon dahil hindi pa sila sapat ang edad at hindi pa payagan ng school. Lumundag tayo ng 2 taon at nagsimula ang bagong semester. Dumating ang guro na may bombang balita. Ang pinakamagagaling na wizard sa klase ay inimbitahan na maging bahagi ng elite class, isang eksklusibong grupo, at para mas gumaling pa bibigyan ang mga elite students ng special na relics na tinatawag na magic EQs na magpapalakas sa kanilang training.
4 lang sa pinakamagaling na estudyante ang magkakaroon ng tsansa na gamitin ang EQ sa loob ng isang buwan. Pero hindi lahat ay maganda para kay Mofan. Naalala ng guro ang gulo niya sa Mew family at sinabi na dahil doon 10 araw lang ang makukuha niya para gamitin ang EQ, magagamit ba ni Mofan ng husto ang 10 araw na ito? 10 araw lang ang meron siya pero may sikreto siyang tinatago. Habang pumapasok sila sa kuweba, nagsimulang lumabas ang katotohanan. Naalala ninyo ba ang kwintas na ibinigay ng matandang lalaki? Ang kwintas na iyon ay isang makapangyarihang EQ. Isang bagay na akala ng lahat ay matagal nang nawala, dumating ang kanyang guro na si Miss Tang Yue para makipag-usap at ibinunyag ang katotohanan. Ang kwintas ay isang bihirang uri ng EQ na patuloy na lumalakas, sumisipsip ng kakayahan at espiritu sa paligid nito, nagiging mas makapangyarihan pa. Binalaan niya si Mo Fan na pahalagahan ng husto ang regalong ito. Dahil ito ang klase ng relic na kayang baguhin ang lahat, di nagtagal ipinadala ang mga estudyante sa kabundukan. Akala nila simpleng training lang, pero mali sila. May ibang plano ang leader ng hukbo. Inanunsyo niya na lalahok ang mga estudyante sa hunting program, isang pagsasanay kung saan kailangan nilang manghuli ng totoong kalaban. Ito na ang oras ng katotohanan kung saan susubukin ang magical abilities ng bawat isa. Sinimulan ni Mofan at ng klase ang misyon. Sunod-sunod nilang natatapos hanggang makarating sila sa isang madilim na kuweba. Sinabi ng leader ng hukbo na may iniwang pulsera sa loob at kailangan nila itong makuha. Pero may isang detalye, tinitirhan ito ng isang one-eyed werewolf. O yun ang akala nila, pagpasok nila sa kuweba, lumabas ang katotohanan. Ang tinatawag na one-eyed werewolf ay isang spiritual werewolf at ang misyon ay patibong. Ipinadala ng kumander ang nilalang na ito para tunay na subukan ng mga estudyante. Pinagmamasdan sila at nasa sukdulan ang kanilang kakayahan. Ngayon, nakaharap na sila sa isang higanting werewolf. Makakaligtas kaya sila? Karamihan sa mga estudyante ay tulala sa takot. Ang ilan halos hindi makagalaw. Si Mubay laging kumpiyansa sinubukan ang ice magic pero walang epekto sa halimaw. Tinulungan pa niya ang isang dalagang matapang na sumugod. Pero alam ni Mofan na wala siyang laban, kaya agad niya itong inilabas ng kuweba. Pero bumalik pa rin ang dalaga para patunayan ang sarili. Sa kasamaang palad, wala ring pinsalang na idulot sa halimaw. Siya ay nasagip ng isang estudyanteng may light power na dumating sa tamang oras. Sumubok ulit si Mubay, pero agad siyang ibinagsak ng halimaw na parang wala lang. Ngayon, turno na ni Mofan, pumasok siya sa kuweba sa tamang sandali. Naramdaman niyang panahon na para subukan ang kanyang magic. Inactivate niya ang mga bituin at nagpakawala ng sunod-sunod na fireballs direkta sa halimaw. At ang pinakamaganda, nag-unlock siya ng bagong antas ng kapangyarihan. Umabot na siya sa level 2 ng fire element. Ikinagulat ito ng mga guro na nagmamasid mula sa malayo. Pero biglang tumindi ang sitwasyon. Napansin ng kumander na hindi na sumusunod ang halimaw. Nawala ang kontrol at binalaan ang mga guro na totoong panganib na ang kinaharap ng mga estudyante. Agad silang tumakbo para sagipin ang grupo. Ang halimaw ay ganap ng wala sa kontrol. Nag-team up sina Mofan at ang kaibigang si Zhang Zhao at sabay na umatake para protektahan ang iba. Pero matapos ang isang malakas na atake, binalingan ng halimaw si Zhang Zhao na agad natalo. Sa critical na sandaling ito nagbago ang lahat kay Mofan. Unang beses niyang pinagsama ang fire at light abilities. At sa huling pagsisikap sa wakas, natalo niya ang spirit monster. Naging matindi ang laban at napatunayan ni Mofan na mas makapangyarihan siya kaysa sa iniisip ng lahat. Matapos talunin ang halimaw, biglang naganap ang kakaiba. Sinimulang sipsipin ng singsing ni Mofan ang lahat ng enerhiya mula sa espiritu ng nilalang na lalong nagpapatibay sa kanya. Nagulat ang guro at nagsabing kamangha-mangha na may estudyanteng nakatalo ng halimaw na halos kasing lakas ng one-eyed monster. Dahil sa nagawa ni Mofan, mataas na marka ang nakuha ng lahat ng estudyante. Pero si Mofan walang pakialam sa gantimpala. Ang nasa isip niya ay ang tunay niyang kapangyarihan. Matapos talunin ang halimaw na pagtanto niyang na-unlock niya ang level 2 ng fire element at tama niya kung gaano siya kalakas ngayon. Determinado siyang abutin ang susunod na antas at patuloy na magpahusay. Naalala niya ang sinabi ni Miss Yang tungkol sa singsing. Sinabi nito na may kapangyarihan itong sumipsip ng iba't ibang kaluluwa at lalo lang nitong palalakasin si Mofan. Kaya nagpasya siyang maging isang mangangaso para mas lalo pang mapaunlad ang singsing at ang kanyang kapangyarihan.
Dala ang layuning ito, dumiretso siya sa lungsod at nagpunta sa silid ng mga mangangaso. Diretso niyang tinanong ang isang kakaibang lalaki kung paano siya makakasali. Sagot ng lalaki na may anyo ng veterano ay napakahaba ng pila at tanging mga may firepower lang ang tinatanggap. Kaya makakapasok kaya si Mofan, di nasayang ang oras at tinanong niya ang lalaki kung paano naman gumagana ang kapangyarihan ng liwanag. Natawa ang lalaki at sinabing wag nang gumawa ng kwento para makalusot. Hindi siya naniwala. Dahil isa lang sa bawat 1,000 mga ngaso ang nagkakaroon ng elementong ito. Hindi pinansin ni Mofan at lumabas na lang. Samantala inutusan ng pinuno ng mga mangangaso na tigilan na ang pagtanggap ng mga mababang antas na gustong sumali. Gusto niya ay may tunay na karanasan lang ang makapasok. Dumating ang turno ni Mofan at hiningi ang kanyang sertipiko. Kalmado niyang sinabi na wala siya noon, pinaalis siya at tinawag na baguhan. Pero sinabi niyang isa siyang fire mage. Ikinabigla ito ng lahat dahil bihira silang makakita ng ganito. Pinasubok siya at agad siyang bumuo ng bituin. Gamit ang fire ability, nabigla ang lahat at ipinakilala niya ang sarili bilang fan mo para manatiling misteryoso. Sa wakas nakilala niya ang pinuno ng mga mangangaso sa lungsod na tinanggap siya at ipinaliwanag ang kanilang misyon. May mga halimaw na umatake sa isang lokal na paaralan, ngunit dahil siya ang baguhan pinapanood lang siya mula sa malayo. Ngunit iginiit ni Mofan na makibahagi agad. Lalo na nang malaman niyang ang paaralang iyon ay pinapasukan ng kanyang kapatid na babae. Agad siyang tumakbo para sagipin ang mga estudyante. Dumating siya at nakasalubong ang kinatatakutang one-eyed monster na mas malakas pa kaysa inaasahan. Ngunit bago pa siya makakilos, dumating ang buong grupo ng mga mangangaso at ipinakita ang kanilang husay. Pero nagkamali ang isa sa kanila at muntik ng mapahamak. Doon pumasok si Mofan at ginamit ang kanyang magic para baguhin ang laban, naparalisa ang halimaw at nailigtas ang isang dalaga sa koponan. Labis silang humanga kay Mofan at tuluyan na siyang tinanggap bilang tunay na miyembro ng Hunters Team. Unti-unti siyang nakakuha ng respeto at naging isang ganap na mangangaso. Samantala, naghahanda ang Mu family para sa isang malaking laban. Ang napiling humarap kay Mofan ay si Yuan, ang pinakamalakas na ice mage ng bagong henerasyon. Nagtanong si Yuan kung bakit siya ang pinili at sagot ng pinuno ay upang ipagdiwang ang magiging panalo ng pamilya. Ngunit hindi nila alam ang tinatagong lakas ni Mofan. Sa paaralan naman inimbitahan si Mofan ni Jumin matapos ang klase. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa lugar at nais niya itong imbestigahan kasama ang pinakamalakas na magi sa klase. Pumayag si Mofan at nang makarating sila ay nakatagpo sila ng isang iCat. Ngunit alam agad ni Mofan na ito ang tunay na halimaw na matagal nang hinahanap ng mga mangangaso. Sinabi niya kay Jumin na tatawagan niya ang grupo, pero nakatawag na ito ng pulis. Narinig ito ng halimaw at agad silang hinabol. Buong lakas na lumaban si Mofan, ngunit hindi niya ito napatumba. Sa puntong iyon, dumating si Kaitang, isang ice mage na nakasapi rin ng Mu family. Ipinaalam ni Jumin ang tungkol kay Mofan at magkasama nilang naipirmi ang halimaw. Agad na nakilala ni Kaitang si Mofan at naalala ang nakaraan. Sinabi niya kay Yuan ang pangalan at siya nga ang parehong lalaki. Si Yuan ay nagulat nang malaman na ang Mofan na lalaban sa kanya ay siya ring nakikipaglaban ngayon sa halimaw. Matapos makatakas si Mofan, agad tumawag si Kaitang sa mga city hunters. Alam nilang lahat na kailangan nila ang kapangyarihan ng liwanag ni Mofan para talagang matalo ang halimaw. Pagdating niya buong koponan ang humiling na gamitin niya ang kapangyarihan ng liwanag laban sa pusa. Ngunit pagkatapos gamitin ito, naging mas malakas pa ang halimaw at nag-transform bilang isang general class creature na higit na mataas ang antas kaysa inaasahan ni Mofan. Iminungkahi ng ilan sa mga mangangaso na mas mabuting umatras dahil halos wala ng tsansa na manalo. Ngunit iginiit ng kapitan na kailangan nilang subukan dahil maraming buhay ang nakataya kung susuko sila. Nagsama-sama silang lahat at ginamit ang lahat ng kanilang kapangyarihan para pigilan ang halimaw, ngunit lalo pa itong lumalakas. Doon nagpasya si Mofan na gagamitin niya ang kapangyarihan ng liwanag sa sukdulang antas upang tapusin ang laban. Kahit sandali niyang napigilan ng halimaw, ay masyado pa rin itong malakas. Tanging pag-asa ng koponan ay nang biglang dumating ang pinakamalakas na water mage sa buong Asia, si Mr. Yang. Ginamit niya ang advanced water power at madaling natalo ang halimaw habang pinupuri si Mofan dahil nakayanan nitong tumagal hanggang sa puntong iyon.
Pagkatapos nito, inabsorb ni Mofan ang kaluluwa ng halimaw at nakakuha ng bagong antas ng kapangyarihan. Ngayong papalapit na ang laban kay Master Yuan, binigyan siya ng konting lakas ng loob ng punong guro, ngunit halatang nag-aalala dahil hindi siya sigurado kung kaya ba talagang manalo ni Mofan. Ibinunyag ng principal ang tunay na gantimpala ng event na ito, ang pag-access sa Sacred Wind, isang arena kung saan maaring lubos na mapaunlad ang kakayahan ng isang magi. Doon napagtanto ni Mofan kung paano naging napakalakas si Mr. Yang. Tiyak na nagsanay siya sa Sacred Wind para maabot ang advanced level ng mage. Kaya ngayon mas determinado si Mofan kaysa dati na manalo sa paligsahan. Ngunit tila walang nagtitiwala sa kanya, maging ang kanyang kababata ay sinubukang kumbinsihin siyang huwag ng sumali dahil masyadong malakas si Yuan. Ngunit nakatuon na ang isip ni Mofan at sinagot niyang si Yuan ang dapat matakot dahil handa na siya para sa laban. Malinaw niyang sinabi na matagal na niyang hinihintay ang araw na ito upang ipaglaban ang dangal ng kanyang pamilya at talunin ang mga nang-api sa kanyang ama. Dumating ang malaking araw, buong lungsod ang naroon sa convention upang masaksihan ang laban ni Mofan at Yuan. Lahat ng mahahalagang panauhin ay naroon. Nang lumapit si Mofan kay Kaitang, binalaan siya nito na dapat umasta siya bilang VIP. Ngunit nakalimutan ni Mofan na walang nakakaalam na siya rin si Fan. Mo ang pangalan niyang ginagamit bilang hunter. Bagamat karamihan ay naniniwalang matatalo siya nang katanggap siya sa mula sa kanyang mga kaibigan, mula sa pinuno ng training program Army, at mula mismo sa kanyang ama. Nagsimula ang laban. Ipinakita agad ni Yuan ang kanyang kakaibang kagamitan na nagbibigay sa kanya ng sobrang bilis na nagpapahirap para kay Mofan na tamaan siya. Tinukso niya si Mofan na ang kanyang level 3 ice ay higit na mataas kaysa level 2 fire ni Mofan. Ngunit hindi natinag si Mofan. Naalala na niya ang mga itinuro ng City Hunters at bigla niyang inayos ang kanyang ikapitong bituin. Pinalabas niya ang kanyang tunay na firepower at lumikha ng bolang apoy sa paligid niya na nagsilbing panangga laban sa atake ng yelo ni Yuan. Pagkatapos ay bumawi siya ng malakas na putok ng apoy na nagpabagsak kay Yuan. Ngunit tumayo muli si Yuan at mayabang na sinabi na swerte lang si Mofan at ipinakita ang espesyal na armor na regalo ng Mu family. Nagulat pa mismo ang pinuno ng pamilya na kinailangan pang gamitin ang ganitong kagamitan laban kay Mofan. Nagsimulang magbulungan ang mga manonood na hindi patas ang laban at iminungkahi pa ng tagapamahala ng armor na sumuko na lang si Mofan. Patuloy ang pangungutya ni Yuan. Sinasabing kailanman ay hindi mabibili ng ama ni Mofan ang ganoong armor at isa lamang siyang mahirap na bata. Ngunit naala ni Mofan ang mga sakripisyong ginawa ng kanyang ama para makapasok siya sa magic school at nagpasya siyang ipagpatuloy ang laban. Pinalabas niya ang sukdulan ng kanyang kapangyarihan sa liwanag at sa unang pagkakataon inihayag na siya ay isang dual element mage. Pinagsama niya ang apoy at liwanag at sa tulong nito nabasag niya ang armor ni Yuan at sa hindi inaasahan siya ang nagwagi sa laban, isang kahanga-hangang tagumpay. Kung nagustuhan mo ang epikong pagtatapos na ito, mag-iwan ng komento at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, i-activate ang kampanilya para hindi ka mahuli sa mga bagong video. Hanggang sa muli!